nagtatanong kung bakit dito tayo nakatira sa itaas ng gulod, hindi din sa bayan. Ano naman ang sagot mo sa kanila? Sagot ko sa kanila, dito ang bahay natin, kaya dito tayo nakatira. Di ba tama? Tama. Sabi ko pa sa kanila, sa bayan, maingay at magulo. Ang sabi naman nila, sa bayan daw, masaya. Ano naman sa palagay mo, Bonsit, kung doon tayo tumira sa bayan? Ay, nga nga. Di ba nga, nakituloy ako sa bahay ng kaklase ko? Hindi ako nakatulog. Kasi, maingay at magulo. Hindi katulad dito sa atin. Malamig, tahimik, parang may air condition pa. Totoo yun. Sanay na tayo dito eh. Alam mo, Bonsit, kung lupang ito, minano ko sa aking mga magulang. At sila naman, sa kanilang ninuno. Kaya balang araw, magpupunta sila ito. Kaya malalaman mo halaga ng lupa at kung bakit dapat mahalin. Kahit yung nabubuhay ba namin, gusto rin na dito? Naku, kahit na siguro pilitin ko tumira sa ibang lugar o sa bayan, hindi papayag. Kumain ka naman kumain. Pag-umpisa na naman yung masinggan mo. Tatanong lang naman eh. Ipatin pa dito, eh. Wala ka na nakalimutan. Wala na po. Ha? Ay, sandali na nakalimutan ako. Baong ko. Oo, na. Dumarating na sila Dalton. Mag-ayos ka na. Nakaayos na, Kuya Ambo. Inay, yung palda ko, huwag niyo kalimutan, oh. Oo, nakahanda na. Halika na, Ambo, para abutin natin yung mga papunta sa laot. Oo, ayos na tayo. Pero hindi ka kasama sa laot. Doon ka lang sa pasigan. Si Ambo naman, nakakainis. Doon ka lang sa pasigan na inis. Ay, baka makalimutan niyo, ha. Ang alin? Tingnan niya, nakalimutan niyo na. Ibang ko! Oo, mamaya. Hindi ko makakalimutan yan. Alis na ako, Inay. Ingat ka lang, anak. Diba? Mga ganyan atang dalawa. Ang tatay ko, nagmamadali. Ay, mamaya ka Alam ko na yung baon mo. Yan. Wow! Dalawang piso! Ay! Teka. Makakala mo, parang ngayon lang yan. 1 linggong baon mo yan. Ay! Kala ko naka-jacket na ako. Pareho rin pala. Ba magpasalamat ka nga. Ibang mga kaklase, walang bawal. Tara na! Ha?
maulit yan. Okay, tingin na kayo. Maniego? Yes, ma'am? Hindi ba sinabi ko sa'yo, pag nandito ka sa eskwela, ibubulsa mo yung tirador mo? Yes, ma'am. Nakalimutan ko lang, ma'am. Ano pang hinihintay mo? At batay sa crime report, sa uling 5 buwan, ay dumadami ang paglabag sa batas. Hindi lamang sa mga ordinansa, kundi pa rin sa mga criminal cases. O hanggat hindi grabing kaso. Ngayon pa man, kinakailangan mag-ingat tayo. Nung araw, ay kukunti ang tao rito sa San Isidro. Ngayon ay 29,000 na. So sa bagay, wala tayong magagawa. Yan ang kasabihan na kung saan raw naroroon ang kaunlaran, diyan dumadagsa ang lahat ng klase ng tao. Ang sumama dito, parami ang tao rito. Ngunit ang pwersa natin ay pareho rin. Ang bagay na yun ay nagawa ko na ng paraan. Nagpadala na ako ng request para madagdagan ang pwersa natin. Hindi lamang doble, kung hindi triple pa. At nang sa ganon, ay magampanan natin ng gusto ang ating tungkulin. At ang isa pa, kung noong araw ay pumipikit tayo sa maliliit na lumalabag sa batas, ngayon ay hindi na mare. Susutpuin na natin silang lahat upang sa ganon ay huwag nang lumalapas. Attention! Simulan! Naku, mabuti na lang kayo, pare. Naku, yung pare mo, may ginawa na naman kalukuhan. Bakit, Mari? Kalain mo ba naman kung kailan pa tumanda, saka panaloko sa isang waitress sa beer house? Mabuti sana kung maganda. Naku, pag inalitan mo ng kolorete, mukhang panitin mong talban. Aba, naku, hindi ko alam na si paring Merto pala ay mahilig sa panike. Naku, walang yan lalaking yan. Pati ba namang puhunan ko, unti-unting kinukupit. Eh, baka dumating ang araw, pare, mamumulubi ako. Kaya mabuti yata pagpayuhan mo yung kumpare mo na huwag magbaba dun sa beer house. Alam niyo, Mari, mahirap makialam sa usapang magsawa. Pero, titignan ko. Kumare, baka naman kulang ka sa karinyo. Alam mo, kumare, ang karinyo pang alis pagod sa lalaki yan eh. Ang gawin mo ganito, magpa-sexy ka, tampakan mo ng kolorete araw-araw yung mukha mo, maligo ka ng pabango araw-araw. Tingnan ko lang kung umalis pa ng bayan si paring Merto.